Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Huli kam ang pagsalpok ng van sa isang SUV sa National Highway sa Bantay, Ilocos Sur. Chris, may nasaktan ba? Rafi, sugatan sa insidente ang isa sa mga sakay ng SUV. Sa kuha ng CCTV, kita ang pag-overtake ng van sa isang kotse sa kalsada sa Barangay Bukig. Nagdire-diretso ang van hanggang sa nasalpok nito ang kasalubong na SUV sa kabilang lane. Wasak ang harapang bahagi ng van. Isinugod sa pagamutan ang sugatang pasahero ng SUV. Ligtas naman ang iba pang sakay ng van at SUV. Ayon sa pulisya, tumakas ang driver ng van matapos ang insidente. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Sa Matnog, Sorsogon naman, pahirapan sa pagsakay ng Roro ang mga biyahero sa Matnog Port. Kita ang dami ng mga pasahero nakapila para makabili ng tiket pa Samar ngayong magpapasko. May ilan pang mahigit 12 oras nang naghihintay para makasakay sa Roro patawid ng dagat sa Samar. Sa inisyal na impormasyon ng pamunuan ng Matnog Port, wala namang kanselasyon at tuloy-tuloy ang biyahe. Ayon sa Sorsogon Provincial Administrator, natatagalan lang makabalik ang mga barko mula sa kabilang pantalan. Kakaunti kasi ang mga pasahero at mga sasakyan na sumasakay pabalik ng Matnog Port. Ito ang GMA Regional TV News. Balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Hinostage ang isang batang babae sa Marawi, Lanao del Sur. Sara, kumusta yung biktima? Rafi, nasagip ang 6 na taong gulang na bata mula sa kamay ng kanyang hostage taker. Sa investigasyon ng pulisya, pinasok ng sospek ang bahay ng biktima sa barangay Sabala, Manao proper. Kumuha siya ng kutsilyo at saka hinostage ang bata. Nagkataong may nagja-jogging na pulis sa lugar. Kinausap niya ang sospek. Pero nang makitang nasugatan na ang bata sa pisngi at braso, doon na niya hinarang ang hawak na patalim at binaril ang sospek. Agad isinugod ang biktima at sospek sa ospital. Maayos na ang kondisyon ng bata habang idiniklarang dead on arrival sa ospital ang lalaki. Wala pang pahayag ang mga kaanak na bata. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng sospek at kung ano ang motibo niya. Mahigit 5,000 empleyado ng Bacolod City LGU ang hindi nakakain sa kanilang Christmas party. Amoy panis raw kasi ang ipinamigay na pagkain sa party. Bumili na lang sila ng sariling pagkain. Sabi ng LGU, nakatanggap sila ng maraming reklamo tungkol sa pagkain at iniimbestigahan na ito. Ipinatawag na rin ang 2 caterer. Aabot daw sa mahigit 1 milyong piso ang inilaang pondo para sa pagkain. Iwas panis tips ng mga eksperto. Dapat malinis ang mga kamay at mga gamit sa pagluluto. Gumamit lang ng malinis na tubig at sariwang mga sangkap. Ihiwalay ang mga hilaw sa naluto na. Tiyaking naluto na maigi ang pagkain at nasa ligtas na temperatura ang pagtataguan o paglalagyan ng mga ito. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang mag-asawang senior citizen na nahulog sa bangin matapos mabangga ng pick-up ang kanilang motorsiklo sa Zamboanga City. Ayon sa pulisya, nagtamo ng matitinding pinsala sa katawan ang mag-asawa. Nagtamo rin na minor injuries ang pick-up driver at ang pasahero niyang menor de edad. Batay sa investigasyon, mabilis ang patakbo ng pick-up habang dumaraan sa pakurbang bahagi ng kalsada. Napunta ito sa lane ng kasalubong na motorsiklo at nakaladkad ng pick-up ang motorsiklo patungo sa bangin. Hawak na ng pulisya ang pick-up driver na mahaharap sa reklamong reckless driving resulting in double homicide. Wala siyang pahayag.